Hi guys, Kusunero Gaming here. I'm currently playing Odin Valhalla. So ngayon, makita nyo ang progress ko. Turuan ko kayo paano magpataas ng combat power. So currently, meron akong 18,816 combat power as of now. 29 days akong naglalaro ngayon. So ngayon, swerte tayo sa ups at sa adorn. So far, syempre, ang build natin din dito sa gameplay na to, defense at accuracy, para tumama kayo sa mga higher level mobs na nagpapa-level kayo. So meron ako dito sa weapon, syempre plus 6, kailangan mo plus 6 yan para may additional bonus accuracy. So currently, meron akong 152 total accuracy. So meron 58.82% na tatama sa same level dapat. So actually medyo kulang pa kung gusto ko magpa-level sa ibang maps, mga higher levels. Pero darating tayo dyan. So far, MP regen at HP regen ang build ko dito sa character. So para lang magpataas din ng combat power, so kailangan mo rin magsagad mo ng plus 6 para safety. Tayo mo na rin ito. Siyempre, swertihan lang yan. Pinalabasag yan. Pinaka-maximum mo yung dyan is plus 5. Pero kung malakas ang loob mo, siyempre, try mo yan plus 6 like kung ginawa ko dito. Plus 6 yan. So, meron din akong adorn ng HP regen. So, again, mga pinukuha ko, most likely, accuracy. So, para tumama tayo sa mga maps na talagang papalevel tayo. Also, HP regen din ang adorn ko dito. Defense naman tayo, syempre sayang yun. Pero HP regen talaga yung balak ko. Pero defense 1, sayang dito. So, again, plus 3 na cloak. So, plus 3 defense, additional bonus stats. And of course, regen, accuracy yung stats, kaya ito yung kinuha ko. So, ito HP regen ulit, saka may MP regen. Para naman pag-regen tayo ng pure skills din dito sa sniper range ang aking class. So kailangan ng 8 MP regen at HP regen dito. So malambot ko. So dito naman sa necklace, again, may bonus accuracy ng plus 2 since nag-plus 2 ako ng necklace. So ang safety refine naman ito is plus 1 lang. So pag in-ups mo to is pwede siyang possible mabasag. Item destruction of failure. So hindi ko na nagawin yan. Although maganda rin ang bigay plus 3 accuracy. Plus 1. Dadagdagan ng plus 1 accuracy. So ayun. So next naman natin. Ito. So yung mga mura lang na kinakraft ko nitong mga bracelets. Yan. So after naman attack plus 2. Defense plus 2. Yan. Maganda rin kasi yung stats ko, ito yung mga pinukuha ko. So ito, another one is HP regen. So attack plus 2 adorn. So may swerte na rin ako dito sa adorn sa around 29 days of fever. Ito naman, swertihan to. Medyo mahirap yung mag-ups na insignias. So ginawa ko na ng plus 5 so far. Since equipping na tayo. Yung mga additional stats like this one, range damage, range accuracy. Siyempre, of course, sa adorns, meron tayo dito, HP regen, plus 2, and of course, na HP plus 10. Yun naman din sa Warhorn, defense plus 4, okay na ako dyan. Siyempre, accuracy plus 1, enhance 5 yun. Of course, my potion recovery rin 5%. So, malaking bagay din kasi na nagre-regen talaga yung character mo, including the HP. And of course, the MP for the skills, kasi medyo maraming gastos ang MP rin at or foods dito for the regeneration. Currently, attack ko 99, syempre, ito yung mga current stats. And also, syempre, the defense ko lang sa mababa na is 197 lang. For level 51 yan guys, ha? So, mababa lang. Sa dodge, wala pa ako masyadong info, pero titignan ko pa kung mag-miss sa akin yung mga mobs. Currently, baba pa lang ng dodge ko. And of course, ayun nga, so sa max HP ko is
currently 1,735 na. Tapos, HP regen, ito, so 22. MP naman is 23. So, maganda dyan is currently dapat both 25 yung HP regen. So, MP regen ko para lagi na nag-regen. So, ayun. Again, sa aking potion recovery is 20%. So, malaking tulong na rin. Sobrang laking tulong na rin to. So, another one para magpataas din ng inyong combat power ay unahin mo natin si Avatar. So, siyempre ako, tayong pinalad since free to play lang tayo. Nakuha ko lang is rare. So, ito yung nakuha kong magandang gacha. So, meron ako plus 5 accuracy, plus 20 defense, plus 10 attack, plus 5 damage. So, if ever makakuha kayo ng epic, kahit mga ganito lang, pinakamababa, malaking bagay pa rin yan kasi may attack speed sa taas, casting speed, and also plus additional ng accuracy, attack, defense, dodge. Of course, additional stats yan kung nakakuha kayo ng epic na avatar. So, and of course, additional para magpataas yung combat power ay mounts. So, tayo, rare pa lang since free to play tayo. So, dito, meron tayong plus 3 defense additional stats. Ito naman sa flying, plus 2 attack, nakuha ko dito. So far, again, ganda na rin yung epic. If ever makuha niya, siyempre additional stats. Kung swerte yun, kung whaler naman kayo, bibiling kayo magbayad ng pay to win. So, kaya-kaya nyo na yung pataasin yung combat power. Pero sa mga free to play, syempre, tsaga lang. So like me, almost a month na akong galaro. So ito yung nakuha ko so far. And of course, para magpataas na rin ang inyong combat power, syempre, item collection or codex. So far, ito yung stats na currently meron ako. Meron ako 97 out of 401 overall collection progress ng codex. So syempre, again, kung ano yung pinakamadali, kunin nyo, yun yung i-codex nyo. Like this one. So actually, filter na yung attack accuracy, range accuracy. So far, ito yung madamang galing ako pa. Yung mga low ups, galing billing sa market. For example, like this one. Medyo mahal pa nga ito eh. 43 dials. Yung mga nakuha mo kahit mga plus 10 dials lang, madaling hunt. For example, ito, crafting. Yan, pwede kayo dyan. So, puro codex lang guys. Kung kailangan talaga ng makuha yung iba dito, syempre kailangan nyo mag-pay to win or bibili kayo ng Dayas. Or if ever F2P or pay to play talaga mga galaro ngayon like me, syempre sa Dayas naman, ilalaroin nyo lang yung market para makakuha kayo ng diamonds. So far, lagi tayo nandito sa progress na codex para maganda rin ang pagpataas ng combat power at yung character natin mas lumakas pa. So again, another one is our seal stone para matumakas din yung combat power. So yung time currently attack pag naka-activate naman din yung seal essence natin. So merong attack, pag natapos nyo rin yung quest nyo, which is currently hindi ko pa natapos yung quest, nagkakaroon kayo ng critical threat damage, so pwede nyo may ups through, probably through ano yan, itong mats na to, big ramp. Yan. So far, meron din dito na accuracy din, so kailangan mo pwedeng tapusin yung quest. Also, last speed. So next natin ay para makapagpataas din kayo ng combat power is sa runes. So far, ang build ko dito sa runes ay accuracy. So again, ito for every 8 basic attacks, nagkakaroon tayo na plus 5 accuracy. So yung set kapag nakuha ko yung blue or rare rune, yung set niya plus 3 accuracy. So far, meron pa lang ako plus 2 accuracy since uncommon pa lang yung gamit ko.
So, ito yung mga additional stats na kailangan mong i-achieve. Siyempre, kailangan makuha ng accuracy, hindi magda-damage ka na lang. So, pwede rin defense or like this one, sa akin, HP recovery. So, ito talaga yung build ko. HP regen, tsaka MP regeneration. So, syempre, very common naman yung defense, accuracy, tactics, so, every level yan, magdadagdag yan. So, syempre, kailangan mo rin ng town quest, which is, tapos na rin ako sa town quest ko, kasi din mo makakuha yung mga codex na kailangan mo i-unlock dito, so you can see na muna. And of course, meron din tayong dungeon every week. So, makakuha ka din ng mga magandang item like this one. Meron na ako nito plus 3. So, dapat extreme din yung nakukuha nyo. Pero random lang naman nakukuha yung items dyan. So, next natin is guild. Kailangan meron din kayong guild na active sa lihat. So far, meron akong active guild. Active yung mga yan. So, makaka-help din para tumaas din yung guild coins nyo. So, mga active players na yung nasa guild ko so far. So, ayun, ito ang aking progress ng account. So, every day, nagpapataas din ako ng codex para tumaas ang combat power ko. So, ito yung Odin Valhalla walkthrough, paano pataas ng combat power. Bigyan ko yung update so far sa aking character. So, hanggang sa muli, paalam.